gusto mong itanong sa akin? Ano po bang masasabi ninyo tungkol sa ill-gotten wealth na sinasabing binigay sa inyo ni Senator Montemayor? Katulad nga ng sabi mo, bigay yun. Hindi siguro tinatanong kung bigay sa'yo, di ba? Hindi ko naman hiningi eh. Sa tingin po ba ninyo ill-gotten wealth talaga ito? Hindi ko kakagatin ng kamay na nagpapakain sa akin. Pero isa lang masasabi ko. Kapag nagkabistuhan ako saan galing ang mabigay ni Leandro, sigurado akong hindi ako makukulong. Hindi ka naman kailangan magpadala ng panibagong bulaklak sa araw-araw. Sayang lang yan, malalanta. Paano ko makakalimutan ng aking vice-presidente, especially in a moment of grief like this? Vice President. Napakasarap pakinggan. Lalo na kung wala yung bise. Alam ba ito ni Locsin? Hindi kailangan malaman ni Locsin ang lahat ng nangyayari sa akin. Basta't huwag ka lamang gagawa ng panibagong katiwalian, Leandro, maipapangako ko sa iyo na hindi ko bubungkalin ang kalansay ng nakaraan. Mabait na ako ngayon, Romina. Kahit sa panaginip mo, Leandro, puro ka demonyohan ang pumapasok sa isip mo. Kaya mo siguro alam yan. Dahil ikaw ang palaging laman ng aking panaginip. Akala ko pa naman binabangungot ka gabi-gabi, lalo't nagsalita na si Alicia. Hindi mo naman siguro kakausapin si Alicia, no? Alam mo naman siguro ang ginagawa ko sa mga taong sumusuway sa akin. Mr. Locsin. Leandro. Hindi naman siguro bawal makipagramay, ano? Pareho lang tayo. Hindi ko rin patay ito. Makikiramay din kami. Good evening, Dad. Good evening, Amanda. Good evening, Senator. Good evening, Rhea. You are a beautiful woman. And your mouth promises 1,000 ecstasies. Maswerte si Amanda. Leandro, ako, hindi mo ba ako babatiin ng good evening? Good evening, Sharina. Excuse me, kung gusto ninyong makiramay, pwede bang huwag kayong pumarada dyan sa gitna at napakarami pang taong gustong pumasok para tignan ang aking apo? Tita Sharina, please have a seat. Excuse me. Excuse me. Romina, anong ibig sabihin nito? The presence of Leandro, mga congressman niya, at ang nakasulat dito. Ikaw yata magiging running mate ni Leandro. Hindi ako ang nagpasulat niyan. At katulad ng sinabi ko dati, bukas ang pinto para sa lahat ng gustong makiramay sa akin. Para sa aking apo. Romina, may tinatago ka sa amin. At ikaw kaya wala? Napapansin ko na tila yung tax scandal report ay medyo natigil lately. Kanino ka nakipag-ayos? Kailangan matapos ang usapin yun bago mag-umpisa ang kampanya. Napakaraming bagay ang dapat matapos bago magsimula ang kampanya. Mr. Locsin, Lola, lamay po ito, hindi political convention. Kung gusto yung mag-uusap ng politika, doon na lang buhay sa labas. Romina, pinapagsalitaan ka na ng ganyan ang apo mo? Eh kasi anak ko yung namatay, hindi naman anak ni Lola. At kung ginagalang niyo ako bilang business partner niyo, galangin niyo rin naman yung lamay ng anak ko. Okay. Palit tayo ng t-shirt. Ilang beses ba tayo makikiramay sa patay? Hindi naman tayo kumakandidato. Ka na, magpaparenew pa tayo ng passport mo, di ba? Doon na tayo sa States magpasko. Yoko na rito. Di ba mas nakakatakot kung nandun tayo? Walang makakaalam kung ginagalaw na tayo ni Senator. Shoot, dali, shoot. Lola, are you fighting with Daddy Leandro? Kita mo, may isip na yung apo mo, no? Nga maingay, no? Hindi kami nag-aaway ng Lolo Leandro, Charlie. Pinagsisinungalingan na naman yung bata. Halika na, halika na. Sandali po! Ano yun? Ayos na. Magandang araw. Bye-bye. Bye-bye na tayo.
Magandang araw, Mrs. Montemayor. Magandang araw. Alicia Salvacion po. Pasok. Ano pong sadya nila? Sana ho maintindihan ninyo. Trabaho lang namin to. Nagutos ho kasi ang Department of Justice sa NBI na imbestigahan kayo. At kaya ho kami nandito para magtanong ng mga ilang bagay. Teka ho, sandali lang ho. Yan ho bang pagtatanong nyo, di ba pwede ipagpaliban yan? Kasi ho, aalis kami ngayon eh. Kukuha ho ako ng passport eh. Passport? Aalis ho kayo? Nakatala na po ang investigasyon sa inyo ng NBI. Baka ako makasama kung ngayon kayo aalis. Kung mawawala ka, di na... Padala mo na lang to kay Tito Emil, ha? Siya yung makakasama ni Charlie ngayon, di ba? Baka dumaan din ako doon. Total, engaged na naman tayo eh. Pwede na ba kitang pagbawalan makipagkita kay Carlito? Nagpunta ka na dun kahapon, nabastos ka na. Gusto mo pang bumalik. Hindi naman ako nakikipagkita kay Carlito ng walang dahilan eh. Namatayan siya ngayon. Dalawin mo na lang yung patay. Huwag na yung buhay. Tama itong mga korporasyon na to, pero hindi ko alam kung bakit nakapangalan to sa akin. Bakit to? May iba ba bang Alicia Montemayor? Alicia Salvacion ho ang ginagamit ko. Operation po ba tong corporation na to? Itong export-import na ito, shareholder lang ako. Kay Lucinda ito sa anak ni Leandro kay Sarina. Pero ito pang supplier ng mga life vest na ito, na-absorb na rin to ng Montemayor Shipping. What about the insurance firm? Eh, pwede po ba i-refer ko na to sa abogado ko? Ma? Rosa Camila. Rosa Camila, mabuti at dumating ka. May tatanong lang sana kami sa'yo. Iimbestigahan din ba ako? Lahat naman ng ari-arian ko si Daddy nagpundar, pinangalan lang sa akin. Hindi tungkol doon. Tungkol ito sa pagkamatay kay Lester Valiente. Bakit naniniwala ko kay Phoebe na may kinalaman ako doon? Hindi naman ho sa ganon. Pero lahat ko nang involved. Kakausapin namin. Charlie, whatever happened to that red shirt that I bought for you? Tita Angie didn't share it kasi it's full of ice cream. Was it your fault kung bakit nadumihan yung mga damit ninyo ni Lester? Phoebe, how could it be his fault kung nadumihan man ang damit ni Lester? Teka muna, bakit ba kasi kung ano-ano tinatanong mo sa bata? Nagtataka lang ako kung bakit iba na yung damit nila sa ospital. O bakit? Hindi naman pwede magpalit ang mga bata sa loob ng isang buong araw? Wala akong pinadalang damit kay Lester eh. Kung alam ko lang. Tita Guada, I have bad news about Lester. Sabi niya, sana we don't eat ice cream now. Baby, ice cream isn't the reason why Lester is gone. Okay? It is. Ano sabi mo? Ha? Mamayang hapon ang schedule ko pumunta sa lamay ng apo sa tuhod ni Romina. Well, of course you must go, Madam President. Siyang ating vice presidential candidate. Alam niyo, Madam President, mahal ng lahat ng politiko si Romina Salgado. Nandun lahat. Ang kapartido ni Leandro, kapartido natin, nandun din. At napakaganda ng mensaheng dinagay ni Leandro sa bulaklak na pinadala niya. Really? Oh, yes. Sa mahal kong Vice Presidente Romina Salgado, nakikiramay ang iyong presidente, Leandro Montemayor. Personal opinion, of course. Hindi makakalabas. But are you sure Romina is horse trading? Nakikipag-usap siya sa kabilang partido para suportahan siya bilang vice presidential candidate. Madam President, tikman niyo itong specialty ng Batangas. Tapang kabayo. Masarap yan. Ano? Halika na, Phoebe. Iwan niyo muna ako.
Abagsak na ako, Lan. Halika na. Sabi ko, iwan niyo muna ako. My son, Daddy loves you very much. Gagantihan kita, Rosa Camila. At hindi ako titigil hanggat hindi narilibing si Charlie. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Asturias, sigurado ka bang malinis na ang lahat ng dami corporations na kapangalan kay Alicia? Senator, nakausap ko na ang mga business partner ni Alicia at binili na nilang lahat ang mga shares ni Alicia. Incidentally, I've also talked to Yabes tungkol dun sa investigation. Mukha namang walang katiwalian. I think everything's above board. Daddy, alam niyo ba yung Sea Savers Insurance na pag-aari ni Leopoldo Caches? Yung partner ni Alicia dun sa Seaworthy Insurance. May file ba kayo nito? Where did you get that? Yung Great Mountain Corporation na pag-aari ng kumpare ninyong si Felix Malyari, na partner naman ni Alicia sa Montecillo Corporation. Meron kayo nito? Let me see that. Saan mo nakuha ang mga papeles na ito? Kay Amanda, kapalit ng pagpapahinto natin sa tax scandal ni Mr. Locsin. I think gagamitin nila yan para sabihin na nagmamoney laundering kayo using Alicia. Itago mo ito. Saka na lang natin lalabas yan. Kailangan natin yung pangsupalpad sa bibig na Alicia kapag nagsalita siya ulit. Asturias, kala ko ba malinis na ang lahat ng dami corporations ni Alicia? Naayos na lahat, Senator, ang yung kay Caches at Malyari. Pero akala ko ba hindi natin ipaalam ito kana Ernestina at Amanda? Well, apparently, hindi pa nawawalis lahat. Carlito, please, ako na nagmamakaawa sa'yo. Huwag ka munang umalis sa bahay. Ang lola mo nag-aalala kasi hindi dumating si Madam President sa unang lamay ni Lester. May political implication yon. Tungkol na naman sa politika yan. Hindi naman tungkol kay Lester. Carlito, may isa pa. Nakikinig ako dun sa usapan nila ni Inspector Yabes. Yung na-salvage na lalaki sa Quezon City. Kaparehas nung balang ginamit kay Lester. Bakit di niyo sinasabi sa akin? Ayaw pang ipaalam sa'yo ng Tita Romina muna eh. Identified na ba yung lalaki? May witness na ba? Hindi pa. Pero meron sila nakitang tire marks doon sa katapat nung kinabaksakan ng bangkay. Pakitawagan naman si Yabes. Pakitanong kung meron silang findings tungkol sa tire mark. Sige. Tatawag ako. Carlito, alam mo bang ibang kotse na ang ginagamit ni Phoebe? At saka, hindi niya sinabi sa ating nakarnap siya nung unang araw ng lamay ni Lester. Nasa payroll na kita. 50,000 a month bilang dance instructor. Hindi ko naman po hiningi yun eh. Binigay po yun ng asawa niya, Mr. Locsin. Triplayin ko pa ito. Pero dapat walang makaalam. Magpapatuloy ka bilang dance instructor. Lahat ng kinikwento niya, kailangan malaman ko. Kung saan siya nagpupunta at kung sino mga kasama niya. Magiging espiya niyo ako? Okay yun ah. Espiya lang. At dance instructor.
Pero pag ginalaw mo siya, Bayad na yung restaurant ni Rafael. Kahapon pa at cash. Nalaman ko meron ka daw withdrawal sa ganong same amount. Pati ba naman bank account ko, pinakikialaman mo na rin? Nagtatanong ako. Coincidence ba yon? Oo, nagkataon lang. Eh ano naman ngayon? Eh pamilya naman sila. Hindi sila pamilya. Kaya nagkandaletse-letse yung pamilya natin dahil sa kanila at mga nanay nila. Lahat ng problema natin dahil sa kanila. Pati si daddy sisihin mo, huwag yung pamilya nila. Eh, pumayag sila eh. Magsalita ka parang hindi ka babae. Babae naman yung palaging biktima eh. Tsaka naman yung 3 restaurant lang naman yun. Eh kaya mo nga bumili ng 100 restaurant. Pabayaan mo na yung 3 yung kay Rosa Camila. Ayaw mong pinakikialaman ka, pero ikaw nakikialam ka. Nagkataon lang. Nagkataon. Ako ang ama ng napatay na bata. Wala akong alam sa investigasyon nyo. Ipinatawag kami ni Governor Sagado. Ang akala ko nandun ka rin. At hindi ko alam na hindi na ikwento sa iyo ang mga tungkol sa sinabi ko. Yung lalaki na salvage, identified na ba? Wala kami nakuha ng identification sa wallet. Pero nakuna namin siya ng fingerprint. At yun ang pinacheck ko sa opisina kung meron siyang criminal records. Tire marks. Nakuha namin ng print. Pero maulan ng gabi na yon. Kaya matatagal ang ma-reconstruct. Alam mo, I've once read na once a killer, always a killer. Ang tao nakapatay na, walang takot pumatay ulit. Tama kayo, Mr. Valiente. Bloodthirsty na sila. Romina, dispensa na at hindi ako nakapunta sa lamay ng apo mo sa tuhod. Alam mo naman na marami akong mga emergency meetings nung mga araw na yon. Naintindihan ko naman po yon, Madam President. At natutuwa naman ako dahil kayo pa mismo ang dumalaw dito para sabihin sa akin yan. Bueno, hindi lang yon ang pinunta ko dito. Natatandaan mo ba, Romina, nang sinabi ko sa iyo na ikaw ang first choice ko na lumaban noon sa pagka-presidente? How can I ever forget that, Madam President? Well, that just goes to show how I value you. At walang makakaalam sa meeting natin ito. Alam mo, some of our party mates are clamoring for a change of vice presidential candidate. Papalitan nila ako? Well, I do not agree, of course, being the president of the party. But gusto nilang magkaroon ng party convention. May duda kayo sa akin, Madam President. No, I do not agree with them, of course. But alam mo, kung anong gusto ng nakakarami, yun ang pakikinggan ko. At ngayon, ang gusto ng ating kapartido ay magkaroon ng party convention upang pag-usapan kung you will stay as the vice presidential candidate. Ilalaglag ako ng partido ko bilang vice presidential candidate?